Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit na mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. May pasok ba? Meron. Dito po sa area namin, dito sa Manila, ay kanina pa madaling araw malakas ang ulan. Sana lang ay hindi bumaha dahil hindi naman nag-cancel ng pasok. Dahil gulong-gulo na rin tayo, no? Kapag maganda ang panahon o pag nag-cancel, walang ulan. Pero pag umuulan, tuloy ang pasok. Talagang naguguluhan tayo kung saan natin ipapasok itong ating mga anunsyo. So, gano'n pa man, mas maunawaan din natin. Sino nakaranas sa inyong nagtatagpi? Yung pag may butas na yung short, may butas yung pantalon o yung damit. Mga rich kid kayo. Pag butas na, tapon na lang, bili na ng bago. Pero dati, di ba, ganun yung ginagawa sa atin noon. Kapag, para makatipid, di ba, yung magtatagpi, tatagpian na lang muna habang wala pang pambili. Pero yung pagtatagpi talaga ay kumbaga, form of art din. Kailangan gandahan mo din. Kailangan may style din. At ito yung, di ko alam kung naranasan ito ni Jesus noon sa kanyang mga magulang. Kasi alam niya yung karanasan at alam niya yung pamamaraan na hindi pwedeng yung bago, sisirain mo yung bago para tapalan mo yung luma. Diba? Hindi angkop. At alam ni Jesus yan. At magandang mapagnilayan natin yun, no? Yung sisirain natin yung bago para lamang tapalan yung luma, lalo tuloy nagkakasira-sira. Sounds familiar ba? Uy, bulag-bulagan na naman tayo, no? Pero diba, applicable naman sa atin. Minsan yung karanasan natin, diba? Hindi ko alam kung kayo ba ay bumabiyahe pa. Ayos naman yung kalye, pero sisirain para tapalan. Pagkatapos, lalong sira. So, hanggat hindi talaga natin isinasa puso ang mga aral at salita ni Kristo na siyang sentro ng ating buhay. Kaya nga sa unang pagbasa sa sulat sa mga taga-Kolosas, pinapaalala ni San Pablo
na si Kristo ang sentro ng daigdig. Si Kristo at dapat na kay Kristo ang ating pong buhay. Pero yun nga lang, laging tagpi-tagpi lang. Kung saan lang po pwedeng ipasak ang salita ni Kristo, doon lang tayo. Kaya walang mangyayaring maganda sa buhay natin kung ipagpapatuloy natin ang ganitong pag-uugali. Kaya nga sabi rin ni Kristo, di ba? Kung bago-bago, kung sa luma, naalala ko kanina no, habang nakaupo po, meron tayong slogan na naririnig, di ba? Sabing, Bagong Pilipinas. Yan. Isa yan sa mga narinig nating slogan eh. Bagong Pilipinas. Yan lang, wala talagang magiging bago kasi mga luma pa rin yung nandiyan dyan. Walang bagong Pilipinas kung pagnanakaw pa rin yung pamamaraan. Binabago lang yung pangalan, pero yung estilo at yung mga taong kumikilos, ganun pa rin, walang bagong Pilipinas. Pero umaasa tayo na sana magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kaya muli, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa buhay natin, gawin nating sentro ng ating pagkilos, ng ating pamamahayag, walang iba kundi si Kristo. Amen.